to. Kaya nga ako napuyat eh. Lintik na yan. Kakaabang. Natulugan. Ganda na sana kanina eh. Natulugan ko na. Pagising ko, patay na naman. Oo, ganyan talaga sa crypto, sir. Iba yung sa Forex. Oo nga, sa Forex kahapon, makahigit 1,000 ako kahapon na. Kasi sa crypto, sir, kung gusto mo pa is wala nang tulugan. Oo. Wala nang tulugan sa crypto. Inabangan ko nga, sir eh. Yung nahit tuloy, yung stop loss, hindi yung TP ko. Biset. Dapat talaga mag-advance stop loss. Kasi pattern na eh. Katulad yung ginawa ko kagabi, advance stop loss ko na. Hindi pag umaga, sinong mga na-close na. So at least na-close sila na profit. Kaysa ma-close sila na talo. So pag tingin ko, meron na akong profit. So another day, mag-set ka na naman ng mga bagong trade. So like yun nga na kita nating pattern na sa 1 hour time frame, every 11 p.m. to 12 noon, yan yung mga time na maganda pasukan. Like dito. So, di ba? Kung nakapasok ka ng 11 a.m. to 12 noon, kung sabal, meron ka ng profit. Kung meron ka ng mga almost 2%. So, kung naka-leverage ka, profit na siya. So, dito naman. Sir, pakiulit nga, sir. Sir, pakiulit nga, sir. Ano yung mga oras na tayo usually? Yung usually, din naman kasi palagi yan. Pero usual time niya na maganda tayo pumasok. Sa ngayon, sir, sa na-obserbahan ko sa galawan ng market is 11 a.m. to 12 noon. Maganda pasukan. No? So, dito yung 11 yung gagawin natin example. 11. Oo nga pala, sir. 11 a.m. Sir, magsisend ako uli ng, extend ko uli ng 3 months uli yung sa akin. Sige, sir. Walang problema. Oo, sa lang. Pero sa USDT ko lang, yung bayad ko uli. Okay, sir. So, like dito. Okay, thank you. Salamat, sir. So, dito. Kahit dito nga, sa bulk, kahit hindi siya nasa, nasa oversold level, every 11 a.m., so, dito naman, 11 a.m. Yeah, na-hit yung stop loss ko dyan, sir eh. Kay Bal. Dito. March 28. Saan ba yung 29? So, itong March 28. Ayan. So, di ba? Yung previous 2 days natin, nangyari every 11 to 12, ito yung galawan ni market. Pero nasa bal kasi tayo, medyo hindi siya ganun ka-accurate. Unlike yung sa iba, na every 11 to 12, nasa oversold talaga tayo. Tapos nagdadump. Tapos sa 1 hour time frame. So, kung dito, nakapasok ka ng 11 or sa 12, potential profit mo, take profit tayo ng alas 4. So, saan bang alas 4 dito? Yung mga alas 4. Ayan, dito. So, kung mag-take profit tayo ng alas 4 or alas 8 ng gabi or alas 10, so ito yung alas 8. So, pag dito tayo mag-take profit ng alas 8, for 2 days na kasi na ganito yung nangyayari sa market. So, meron ka ng 3.88%. Same pattern. So, kahit dito, umakyat pa siya ng lalo. Wait lang, parang mayroong mali sa ginawa ko yata. So, dito tayo, March 29, 11 a.m. So, umabot pala siya ng alas 6 ng umaga, or alas 7 ng umaga. Pero mas advisable na talaga na mag-take profit ng dito pa. Kasi meron tayong drop. Pero yun nga, yung pinakamagandang pasukan is 11 a.m. So like katulad dito, by 7, ayan. So
So, like dito, 7 a.m., ito yung gising ko. Tapos, dito yung time na anong tawag doon, nag-technical analysis ako. Tsaka, ang nangyayari, by 9 a.m., so meron na akong mga nakitang magandang pasukan. So pagpasok natin, ang nangyayari is nagdra-drop pa siya lalo. Tapos Dyan yun, sir, kanina. Oo, oh, kasi nagbigay ka ng ball kanina, tapos pinasok ko. Yun, na-hit yung hindi SL yung ko. ball, sir, hindi yung ball, yung wave. Tsaka yung kahapon, yung Yung AM. wave pala. Oo, sir. Wave pala kanina. Yung wave pala, So, tama. by Yung wave. 11 a.m., nag-drop siya. Pagkatapos, by 12, continue na yung pag-pump niya. So, pag ganito yung pattern, likely yung Bitcoin is aabot talaga siya ng 60K. Ngayon, or kung baka ngayon, or sa susunod na araw is 62K na. So, yung pattern niya is ganito lang. Like dito na naman, alas 8, so alas 9. Like dito, alas 7, alas 8. Itong mga time na to, magpa-pump siya. Kasunod dito is dump. So, pag 11 a.m., so ganun pa rin nangyari. Like dito sa wave. Parang kahapon, sir, yung ano natin, yung ADA natin. Oo. Na-hit yung SL ko, tapos pinasukan ko ulit yun. Nag-gain diba? ako doon. Dito, kung na-hit yung SL natin kay Wave, ito yung si Wave, pag pinasukan natin ulit, bawing-bawi na yung talo natin dito. Kasi talo natin is dito tayo nag-entry, 12.2. So nag-drop siya ng yung stop loss natin is 11.9. Pwede siya bang So 11.9 yung stop loss natin dyan. Tapos kung nakapag-entry ka dito sa baba, mga 11.8, so dito pa lang, so malaki na yung potential mo na mababawi mo yung talo mo. So dito pa lang, almost mababawi mo na yung 2.33% na talo mo. So kung ang chances kasi nito is aabot pa tayo ng bagong all-time high niya. So kung gamitan natin to ng Fibonacci retracement, yung mga take profit levels natin, yun yung mga levels na pwede niyang maabot. So like ganito, itong 0.618, ito yung medyo mas malakas talaga na Fibonacci level. Kung tatanggalin natin to, pag nakapasok ka na sa baba, kasi nag-support siya sa AMA 20, so ito yung potential profit mo dito, 7.98%. Well, yung talo mo is 2.33%. So, mababawi mo yung talo mo. Pero kung dito ka na nakapag-entry sa bago, 5.51%. So, panalo ka pa rin. Naka 1:2 ratio ka na dito. Sir, pwede magtanong, sir? Ano po, sir? Sir, kung magbe-base tayo sa 1 day time frame, 'di ba, titingnan po lagi natin yung sa stochastics. Every time na magko-cross yung kulay green. But po hindi lang natin antayin na mag-fully cross po sila bago tayo mag-entry? Pwede rin, sir. Or may chance pa rin na bababa talaga siya, sir? Kung kahit nag-cross na siya? Opo. Oo, kahit nag-cross na siya, meron pa rin chance tayo na bababa. So like dito, like dito, nag-cross siya. Yung kasunod, so nag-i-expect na tayo dito na aangat, di ba? Kasi nag-cross siya. So nangyari is pababa. O kung nakita mo tong line niya, is dumiretso siya na pababa yung arrow niya. Instead na paakyat ba, is diretso siyang pababa. So yan yung isa din sa binabasihan natin. So kumbaga kung magbe-base tayo ng cross, mas malakas talaga yung confluence niya pag nasa dito tayo sa oversold level. Oversold po. Opo. So yung nangyari sa atin kanina, kasi dito tayo nakapag-entry sa 12.2, ayan, nandito na tayo sa oversold level. So kumbaga, ang ginawa ko, hindi ko na hinintay yung cross. Kasi
yung pinagbabasehan ko dito is yung divergence. Yung divergence tsaka yung ano pa yun? Saan ba yung binasihan ko dito? Kasi meron pang isang reason yun. Kalimutan ko. So basta ganun po yun. Nasa oversold level tayo. So ang pinasihan ko doon is oversold level. Tapos meron tayong hidden divergence. Tapos yung market naman is paakyat. So nag-assume na ako dito na okay siyang pasukan kasi nasa 0,618 level din tayo. So like, saan ba yun dito? Dito. Sa level. Sir, excuse me sir, meron na ba tayong ano sa pagpa-plot nung Fibonacci? Meron na tayo? Wala pa, sir. Ah, Ayan, so, di ba tingnan nyo, nangyari kanina, ito yung tatlong confluence ko. So, kumbaga, hindi ko na hinintay yung cross. So, ito yung kanina. Dito yun siya. Ayan. So, since nag-drop siya dito, tapos umakyat siya dito, hanggang dito, nag-assume na ako dito na ang sa line na to is ni-respect niya na yung Fibonacci natin na 0.618. Kasi kadalasan talaga pag nagre-respect sa 0.618 is yung wick is magta-touch sa level na to tapos aangat siya hanggang sa 0.5 at doon na siya magbe-base, doon na siya mag-hammer. Pero ang nangyari is kahit nasa oversold na tayo dito is bumaba pa yung price. Ha? So, nangyari is dito na yung support Already? level natin. April At Fools. kung nakapasok tayo yeah, so dito, near Mama's birthday. kung nakapasok tayo dito ulit, so nasa profit na tayo ngayon. So, balik tayo sa risk management natin. So, ito na nga. Balik na tayo. So, pag yung risk mo is 5%, so obviously, yung talo mo dito is $150. So na-topic na natin to dito. Meron tayong talo 150. So, ito na yun. Balik tayo sa yung mga months or yung month na kumbaga nag-trade tayo. So, for example, sa month of April, sa day 1, talo ka ng $30. Day 2, talo ka ng $30. Tapos, day 3, panalo ka ng $30 kasi 1% yung talo natin per day. So, sa 1% per day, so 1% per day is 30. Tapos yung account capital natin or account balance natin is 300 lang. Pero nag-trade tayo ng 3,000. So 30 divided by 300 is 10. So 300 divided by 30 is 10. So meron tayo 10 trades per day kung tutuusin. Pero instead na every day is one trade lang tayo which is 1%, is ginagawa natin is anong tawag doon? Tinigi-tigi. So instead na 1%, so ginawa natin 0.5%, basta ang total niya is 1% lang. So kung 1% per day, meron tayong 10 trades. 10 trades na pwedeng gawin. Kasi every day, meron tayong 1 trade kung 1% kada rate. So, dito, panalo ka ng 10%, $30. Ang hirap dito is, yung up to, ang hirap dyan is, 1 day up to 10 days, 10 days sa pag-trade mo, na nagre-risk ka ng 1%, ay lahat is loss. So, ang ibig sabihin doon is liquidated ka na. Wala nang natira sa'yo kahit piso. Loss ka sa 10 days mo na nag-trade ka na nagre-risk ka ng 1%, lahat doon talo. So, medyo imposible naman na lahat doon talo kung pag-trade mo is ginawa mong ganito. So, kumbaga, yung 1% is ginawa mong for active trade. So, meron kang trades. So, bihira yun na sa 4 na trades mo, lahat doon ay talo. So, ang nangyayari doon is
merong talo, merong panalo. So, ganito na yung scenario. So, first day, talo ka overall, $30. Second day, $30. So, after 1 month or 30 days, overall profit mo, using your 3,000 trading capital, kahit na 300 lang talaga yung pera mo, is nakapag-profit ka raw ng 500. Tapos, meron kang talo na 280. So, overall, yung panalo mo is 220. So, 220. So, magkano ba yung 220? Oops. Percent. Sir, may tanong lang ako, sir. Ano po yun, sir? Sir, ikaw po ba nag-trade ka ng ilang percent per day? Kung sa akin, sir, is aabot lang ako ng 2%. 2%, sir. Tapos yung ano mo, sir, yung leverage mo, pare-parehas ba? Yes, sir. Hindi na nga ako gumagamit Tapos yung- ng leverage. So sa risks na lang yung binabago mo. Oo, sa risk na lang. Kasi malaki na yung Okay, sir. capital ko. Pero kung kumbaga, like kung maliit lang yung capital ko tapos gusto kong mag-trade ng malaki, doon na meron talaga akong leverage. So, for example, $10 lang yung capital ko. Pero gusto kong mag-trade ng $100. So, magle-leverage ako ng 10. Pero, ganun nga sa 100, kung yung risk per day ko is 1%, ang magiging talo ko per day is $1. Which is, kung $1 per day yung talo ko, meron lang akong 10 araw para mag-trade. Okay, sir. Oo. So, sa 10 araw na yon, imposible naman kung wala kang panalo. Kasi minsan tayo, sir, nag-ano, di ba? Kagaya ko, sir, minsan kasi kahit sabihin natin na 0.25 yung risk percentage. Yes, sir. Minsan na mabago ko yung leverage ko. Kaya naiiba din yung ano niya, di ba? Oo. Naiiba din yung risk mo. Oo, naiiba. Pero, yung kailangan mo lang dyan is yung magkano lang talaga yung talo mo. Kumbaga, kahit iba yung risk mo, basta at the end, So overall yung tinitingnan, sir. sa overall mo, dapat yung talo mo lang is, kumbaga, 1% lang yung talo mo sa 100,000. $1 lang talaga yung talo mo per day. Okay, sir. Kahit So, na sa risk na lang mag-adjust. Opo. Sige, sir. Salamat po. So, kahit yung mag-a-adjust ka sa leverage, basta ang importante talaga na alam mo yung risk mo. So, ang purpose kasi yung pag naglilimit ka ng risk is para mag-survive ka. Kasi pag yung style mo is, kumbaga, nire-risk mo lahat, chances kasi yun is malaki nga yung panalo mo pero hindi ka rin magsusurvive in the long run. Aray ko, sir. Tinatamaan ako. So, sana ba tayo? So, like ito, kano ba yung total profit natin? 220. Tapos dito, yung trading capital natin is 3,000. So, kumbaga, sa total calculation na kung nagjo-journal kayo, lang nagka-calculate pa. Totoo ba to? Yung price ni BTC ngayon nasa 59,650 na. Opo, sir. Oh, grabe ah. Oh, sir, yung BTC ko hindi ko pa binibitawan eh. Kahapon pa yun. Oo, 59,800 na yung all-time high niya. oo nga no. So, ganon yung nangyari talaga. O si 11 AM. Napag-iwan na naman, sir. Kung pumasok tayo ng 11 AM, anong nangyari to? Si market talaga oh. Parang tayo lang niloloko. Like dito oh, kung nakuha mo yung pattern nila, 11 AM or 12. So, siguro bukas alam na natin kung anong susunod, di ba? Ayan, no? 11 AM. Nag-drop lang siya, pero ang kasunod, mga
Sir, hindi kaya sorry po. Hindi kaya minamanipulate ng ano yan, ng mga big investor yung sa time frame ng Yes, sir. daily. Yes, sir. Pwede rin po yun, no? Yes, sir. Yun naman talaga ginagawa kahit nung sa stock market o sa traditional market, meron talagang manipulation. Pero dito sa crypto, mas grabe yung manipulation dito kasi karamihan dito is mga amateur traders. Tapos Yes po, kumbaga yes po, sir. yung mga exchanges, sila na meron na silang maraming supply. Yung supply nila, yung pinapagalaw nila. For example, like dito merong mga nagsushort. Tapos yung mga pag nakikita nila na marami na nag-short, doon nila i-counter para ma-liquidate kasi yung liquidation sir is anong tawag doon is easy money sa kanila kasi kumbaga tayo mag-short ako kumbaga Parang ano yan, sir, parang sa forex, sir, stop hunting. oo ganun mga stop hunting pero ang kaibahan lang sir yung sa stop hunting is babalik yung pera na trade mo is babalik sa'yo kasi binenta mo lang ng mura. Kasi di ba, pag na-hit yung stop loss mo, kumbaga binenta mo na lang yung trade mo ng mura para hindi pa mas lumaki yung talo mo. While dito sa crypto, yung liquidation, pag nakikita nila na marami silang naliliquidate, so umutang ka ng 1 BTC, kumbaga, kasi nag-short ka. Tapos, pag utang mo ng 1 BTC, meron kang pera, yung liquidation mo is, kumbaga, nandito. Dito na yung liquidation mo, umutang ka ng 1 BTC, tapos matatalo ka. Ang nangyayari, sir, kumbaga yung account balance mo is, meron kang $1,000 o $10,000. Dito yung liquidation mo, nakautang ka na ng 1 BTC. After dito, sir, pag na-hit yung liquidation mo, kukunin nila yung 1 BTC na inutang mo, kukunin din nila yung $10,000 mo kasi liquidated ka. Pero yung 1 BTC nila, yung liquidity nila is nandyan lang palagi. Yan yung ginagawa ng mga exchanges ngayon, yung nangliliquidate sila ng mga traders. So, like, yung mga ginagawa nila every time na 9 AM nagda-drop tapos kina-counter nila kasi karamihan na ngayon yung mga hindi alam yung pinagagawa nila is nagso-short kasi nasa isip nila sobrang taas na yung price ni BTC, magdra-drop na, ganon. So, ganon yung nangyayari, kina-counter nila. Nakuha niyo ba yun, sir? Malinaw po, sir. Okay, sir. So, dapat talaga meron tayong risk management kasi anytime ganito yung ginagawa ni market, manipulated, pero part of the game talaga yung manipulation. Kasi ang purpose Sir, naman may talaga, tanong ako, sir. ano po, Excuse me, sir? sir. Yung ano, sir, di ba, halimbawa, 1% per day, $10, example. Mm-mm. 9 na lang yung natira. Same, yung 1% natin daily, sir, bumababa rin kasi based on $9, yung 1% ko, gano'n na rin. Hindi Yes, na sir. 10. Yes, sir. Bumababa siya. Pero, Diba? pwede mo rin gamitin na i-consider mo na yung $10 capital mo is yan yung fixed capital mo hanggang sa maubos. Okay, sir. Okay, Oo, sir. hanggang Thank you, sa sir. maubos siya kasi pag kino-compound mo, like kung bababa na yung capital mo is liliit din yung risk mo. Kumbaga, pero kung nag-trade ka man is meron ka talagang fixed capital. Like for example, saan ba tayo makakapag-example? Kasi, di ba, 3,000, yung capital natin is 300, tapos natalo tayo ng so magiging $270 na siya, di ba? So, ganito na lang yung natira sa'yo. So, pwede mo naman itong gamitin as your new capital. As your new capital, itong 270. So, ang nangyayari dito, instead na yung $30 na talo mo per day,
is hindi na siya $30. 27 na lang. 27 na lang. So, pwede mong gawin ng ganito. Kung Pero Mas- hindi mahirap makabawi yun, sir, di ba? Mahirap na bumawi. mas mahirap na kasi yung bumawi pag ganito yung ginagawa mo. The more na natatalo ka, the more na mahihirapan ka ng makabawi. So, dapat kung mag-trade ka, yun na yung tinatawag na mag-trade ka lang kung ano yung kaya mong i-afford na mawala sa'yo. So, since ito yung trading mo, ito yung trading account, ito yung trading capital mo, 300, so considered mo na to na posible na mawawala sa'yo. Pero, since meron kang trading plan, imposible naman din na mawala siya agad kung meron kang 10 tries or 10 entries. Pero sa 10 entries na to, pwede mo pang gawin 4, like instead na 1% agad, pwede mo gawin 0.25% risk per day para meron kang 4 na entries. So, imposible naman na sa 4 na entries mo kada araw is talo lahat lagi. Diba? Nakuha ba? So, yan yung purpose, kumbaga. So, balik tayo dito. So, ito na yung, saan na ba yun? Yung mga months. So, ito. So, dito sa percentage, 7.3%. So, 7.3%. Ito yung gain mo sa month of April. Sa 3,000 mo, dollars mo, or let's say sa 300 na account balance mo, pero 3,000 na yung trading capital mo dahil sa leverage, ito yung profit mo sa month of April, 7.3. So kumbaga, kung meron kang 7.3, tapos meron kang strategy na pinapalo, win or lose, pag month of May, yung result naman is umabot siya ng, kumbaga, month of May, same pattern lang yung ginagawa mo. Pumapasok ka ng trade, talo, panalo, talo. Yung profit mo is nasa 6.4%. Tapos, by the month of June, yung profit mo dito is umabot siya ng 10%. By the month of July, sa test mo na ganito lang yung ginagawa mo lagi, ito yung consistency. So, by the month of July is 8%. Tapos by the month of July, June, July, August, tumaas na yung percentage ng panalo mo kasi napapamiliarize mo na yung market. So, dito meron tayong 4. So, i-calculator natin to. Tapos sa ilang months na to? Mga 5 months, April, May, June. So 5 months. So mayroon sa first month mo is mayroon kang 7.3 plus 6.4 plus 10 plus 8 plus 15. So divide by 5. So ito yung average win rate mo or profit mo, 9.34%. 9.34% ng 300,000 capital mo. So 9.34% of 3,000 ito 280. So kumbaga ang nangyayari dito, since ito yung average mo, magkano yun? 180. So $280 profit
or gain per month. So ito na yung panalo mo per month. Meron kang average na 280 gain. So, since na-test mo na for 5 months, ito yung average win mo, nasa profit ka kasi kung tutuusin nga yung sa traditional market, kahit 3% per month, okay na. Lalo na yung mga malalaking pera. Kung meron kang 1 million tapos 3% per month, so okay na yun siya. So dito, kung meron kang 9.34% average in 5 months, sa 3,000 mo, meron kang $280 gain per month. So, dyan mo na, since tested na yung strategy mo, dyan ka na mag-a-add ng capital. Or, kung nangyari is yung lahat ng capital mo dito, like 280 times 5 is equal to, magkano ba? 280 times 5. 80 times 5. 1,400. Pag i-add mo yung 1,400 mo sa capital mo, meron ka ng $4,400 na trading capital. Kumbaga, pero itong 1,400 is pure profit talaga to siya. So, pwede mong i-add sa 300 mo. Kasi pure profit to. Itong 3,000 kasi is leverage, inutang mo pa. So, meron kang 1,400. So, pwede mo yung i-add sa 300 mo para pwede mong i-leverage na naman. So, like for example, dito, 1,400 plus 300. So, wala ka ng talo. Above ka na sa account balance mo. So, meron kang 1,700. So, since sa gamit mong $3,000 na trading capital at meron kang 280 gain per month, so dito, pwede ka nang, for example, meron ka ng panalo 1,400, pwede mong i-add up to sa capital mo or mag-add up ka ng capital mo talaga. So, for example, gusto mo nang mag-trade ng $6,000. Since tested na yung strategy mo, yung pinapalo mong method sa pag-trade, tapos meron kang risk management, since nag-topic na tayo kanina kung paano yung risk management. So since 6,000 na yung trading capital mo, so expected na 280 times 2. So ito na yung profit mo per month. Ito na yung profit mo per month. $560 per month. So kung nasa sayo na yan, kung mag-experiment ka pa ng ibang strategy, as long as meron kang risk management, since itong strategy na to is yung win rate niya, kumbaga, or profit rate is 9.34% per month. Tapos yung ibang strategy, meron tayong 20% profit per month. So ganun po yun siya. So kumbaga 6,000, meron ka ng ganitong profit per month. So kung gagawin na natin tong kumbaga 12,000 na yung trading capital mo. So sa 12,000, ita times 4 mo, so mga nasa 1,000 yata, di ba? So yan yung mangyayari pag risk management ka. So 1,120. So ito na yung profit mo. Gamit yung 300 USDT mo. For 5 months, kumita ka ng 1,400, tapos nag-add up ka na ng capital kasi na-tested mo na after 5 months, nasa profit ka, tapos 9.34% per month. So, nag-add up ka na after next year. So, yung profit mo per month sa trading, which is matatawag mo ng passive income kasi meron ka ng strategy, meron ka ng
meron ka ng pinapalong strategy. So, meron kang 1,120, tapos meron ka pang hold. Itong hold na to dito, nagpa-profit ka pa din. Kasi, pwede mo itong ibenta kung nasa profit na at bibili ka na naman ng ibang coins or investment. So, kumikita ka sa trading, tapos kumikita ka rin sa investments mo, like dito. So, yan yung pag-manage ng portfolio. So, first step is portfolio management. After sa portfolio management is yung risk management. So, since marami na tayong video kung paano mag-risk management, pwede nyo i-review. So, bago talaga tayong pumasok ng trade, dapat meron talaga tayong stop loss. Dapat ika-cut loss talaga natin yung talo, lalo na pag nasa futures trading tayo. Kasi pag sa futures trading, yun nga, yung sabi is manipulated. Manipulated yung futures trading, yung si Binance or sila Coinbase, hinahunt nila yung mga liquidation. Kasi yung liquidation, yan yung consequence sa